Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tama at mali. Sabi nila, ang unang tingin ay madalas mapanlinlang. Gaano kadalas nating hinuhusgahan ang isang tao base lamang sa kanyang panlabas na anyo? At paano kung sa likod ng pinakagusgusing damit ay nagtatago pala ang pinakamarangal na puso? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Luningning. Magnanakaw. Ang isang salita ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa malamig na hangin sa loob ng bangko ng gintong araw. Para kay Luningning, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mahinang bulungan ng mga tao, ang tunog ng makinang bumibilang ng pera, ang lahat ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang tibok ng kanyang dibdib na kumakaripas at ang matalim na mga mata ng lalaking nasa harapan niya. Siya si Balasik Serrano, ang branch manager. Nakatayo ito na parang isang hari sa kanyang trono. Ang nameplate sa kanyang dibdib ay kumikinang, kasinliwanag ng mapangutya niyang ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang pinupulot ang isang baryang gumulong mula sa kanyang maliit na supot ng plastik. Puno ang supot ng mga barya at ilang lukot na papel na pera. Pinagbilhan ng candy at sigarilyo sa gilid ng kalsada at pinagpaguran sa pagpupunas ng mga salamin ng sasakyan. Hindi po, hindi po ako magnanakaw. Halos pabulong na sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay nanginginig, kinakain ng takot at hiya. Nahulog lang po. Ipapalit ko lang po sana para pambili ng gamot ni Lola. Ngunit ang paliwanag niya ay parang usok na hinipan sa hangin. Hindi ito narinig. O marahil, pinili nilang hindi pakinggan. Ang suot niyang luma at punit-punit na damit, ang kanyang tsinelas na pudpud na, ang kanyang itsura na nabibiad sa araw. Ito ang unipormeng humatol sa kanya bago pa man siya makapagsalita. Gamot? O baka naman pang rugby? Ang mapanuyang sagot ni Balasik, sapat na para marinig ng mga taong nakapila sa teller. Narinig ni Ning ang mahihinang tawanan. Bawat halakhak ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nilibot niya ang kanyang paningin, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala, kahit isang pares ng matang may awa. Ngunit ang nakita niya ay mga mukhang puno ng paghusga, pag-iwas, at pagkasuklam. Doon sa gilid, nakita niya ang security guard na si Hangin Reyes. Nakatingin ito sa kanya, at sa isang saglit nakita ni Ning ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nakita nito ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita nito ang katotohanan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin si Hangin at tumingin kay Balasik. Naghihintay ng utos. Reyes, palabasin mo na yan. Nakakagulo lang dito. Mariing utos ni Balasik. Walang nagawa si Hangin kundi ang lumapit. Hindi ito marahas. Sa katunayan, ang paghawak nito sa braso ni Ning ay marahan, halos nag-aalangan. Miss, pasensya na. Sumama ka na lang sa akin palabas. Mahinang sabi nito. Habang hinihila siya palabas, naramdaman ni Ning ang lahat ng mga mata na nakatutok sa kanyang likuran. Bawat tingin ay parang batong ipinupukol sa kanya. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napakabigat, nakakasakal. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Tumulo ang mga ito mula sa ilalim ng kanyang luma at gasgas ng salamin sa mata. Ang tanging panangga niya sa isang mundong masyadong masakit tingnan. Paglabas niya sa pinto ng bangko, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang kahihiyan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa salitang magnanakaw na paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Sa loob ng bangko, sa likod ng isang poste, isang babaeng naka-blazer ang nagbaba ng kanyang cellphone. Pinanood niyang muli ang video na kanyang kuha. Ang nanginginig na boses ni Luningning.
Ang mayabang na mukha ni Balasik, ang pag-iyak ng bata habang kinakaladkad palabas. Isang maliit, tila tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hawak ko na ang ginto, bulong niya sa sarili habang pinipindot ang share button. Ito na, ito na ang kwentong magpapasikat sa akin. Ang usok ay kumakalat ng walang tunog sa loob ng marangyang boardroom sa pinakatuktok ng gusali ng bangko ng gintong araw. Walang nakarinig sa sunog na nagaganap sa social media. Ang tanging maririnig ay ang kontroladong boses ni Dakila Magtanggol na parang bakal na humahampas sa mesa. At kung hindi natin maaabot ang target na yon para sa susunod na quarter, asahan ninyong may mga magbabago sa kumpanyang ito. Ang mga miyembro ng board ay tahimik na nakikinig, walang nangahas na umimik. Ang pangalan ni Dakila Magtanggol ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang imperyo, isang alamat sa mundo ng pananalapi. Ngunit ang alamat ay biglang natigil nang marahang lumapit ang kanyang executive assistant, si Ana. Yumuko ito at may ibinulong sa kanyang tenga, sapat lamang para marinig niya. "Sir, may emergency, isang viral video, tungkol sa bangko." Kumunot ang noo ni Dakila. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. "Hindi ba't kaya ako may buong PR team para asikasuhin ang mga yan?" Mahinang sagot niya. "Pero sir, kayo po mismo ang kailangang makakita nito." Sa isang senyas lang mula kay Dakila, natapos ang pulong. Naglakad siya pabalik sa kanyang malawak na opisina, isang silid na napapalibutan ng salamin kung saan tanaw niya ang buong distrito ng mga tala. Dito, siya ang hari. Siya ang may kontrol. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad at binuksan ang tablet na iniabot ni Ana. Sa screen, sumalubong sa kanya ang isang hashtag na mabilis na umaakyat sa trending list. Hashtag Bangko Walang Puso. At sa ilalim nito ang video. Pinindot niya ang play. Sa una, ang nakita niya ay isang problema sa kumpanya. Isang branch manager na arogante at walang pakundangan. Isang insidente na kailangang ayusin. Isang sunog na kailangang apulahin bago ito lumaki. Naramdaman niya ang galit ng isang CEO na nakakita ng depekto sa kanyang makina. Ngunit habang pinapanood niya, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na niya nakikita ang manager. Hindi na niya nakikita ang mga customer. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang bata. Ang batang babae na nakayuko, ang buhok na nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha, ang luma nitong salamin, ang panginginig ng mga kamay nito habang pinupulot ang barya, at ang boses nito, ang boses nitong basag at nanginginig habang bumubulong. "Hindi po ako magnanakaw." Inulit niya ang video at inulit muli. Sa pangatlong panunood, ini-zoom in niya ang video sa mukha ng bata. May kung anong kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam, isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Isang sakit na sa sobrang lalim ay halos nakalimutan na niya kung paano ito naramdaman. Ang sakit ng pagkawala. 11 taon na ang nakalipas, ngunit para kay Dakila, tila kahapon nang nangyari ang lahat. Ang gabi ng malakas na ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck, ang pagsabog, at ang katahimikan pagkatapos. Nawala sa kanya ang kanyang asawa, at sa gitna ng kaguluhan sa ospital, nawala rin ang kanilang bugtong na anak, isang sanggol na hindi na niya muling nakita. Hiraya, ang kanyang munting pangarap. Imposible, bulong ni Dakila sa sarili, habang nanginginig niyang hinahaplos ang screen ng tablet. Ang kanyang daliri ay nasa ibabaw ng imahe ng batang umiiyak. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa isang saglit, sa likod ng salamin at ng mga luha, nakita niya ang anino ng kanyang asawa. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang alaala. Trabaho lang ito. Isang problema na kailangan ng solusyon, ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang personal na security team. Ang boses niya ay bumalik sa dati, malamig, makapangyarihan, at walang bahid ng emosyon. Napanood mo na ba ang video? Diretsong tanong niya. Opo, sir. Pinag-aaralan na po namin. Huwag niyong pag-aralan, mariing sabi ni Dakila. Hanapin niyo ang batang iyan at ang matandang kasama niya. Gusto ko silang makausap. Ngayon din. Masusunod, sir. Pagkababa niya ng telepono, tumayo si Dakila at lumapit sa salamin ng kanyang opisina. Sa ibaba, ang mga tao ay parang mga langgam na nagmamadali. Sa isang iglap, napagtanto niya na sa isa sa mga lansangang yon, naglalakad ang isang batang babae na nagdulot ng unos hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi pati na rin sa nananahimik niyang puso. Sino ka, bata? Bakit sa dinami-rami ng problema sa mundo, sa'yo ako hindi mapakali? Bumukas ang pinto at pumasok muli si Ana. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir, simula nito, tila nag-aalangang magsalita. Ano yon? Tanong ni Dakila. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Sir, may problema po tayo. Si Mr. Serrano po. Nag-release siya ng sarili niyang statement sa isang media outlet. Sinisisi niya po ang bata. May record daw po ang bata ng pagnanakaw sa lugar nila. Dahan-dahang lumingon si Dakila. Ang kaninang kislap ng alaala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. Ang usok na kanina'y kumakalat lang ay ngayoy nagliliyab na. Hinamak ng manager na yon hindi lang ang pangalan ng kanyang bangko, kundi ang isang batang nagpaalala sa kanya ng kanyang pinakamalaking kabiguan. At para kay Dakila magtanggol, iyon ay isang pagkakamaling hindi mapapatawad. Ang video ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. At ngayon, si Luning Ningning at ang kanyang lola Gunita ang nalulunod sa mga alon na nilikha nito. Ang kanilang maliit na bahay sa Baryo Bahaghari ay dati nilang kanlungan. Ngayon, ito ay naging isang kulungan na napapaligiran ng mga matang mapanuri. Nang lumabas si Ning para bumili ng suka sa tindahan ni Aling Nena, ang dating masayang tsismisa ng mga kapitbahay ay biglang huminto. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan na hindi niya marinig. Ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat. Hala, yan na yung bata sa video. Kawawa naman, pero totoo kayang nagnakaw. Naku ko, mahirap na ang buhay ngayon. Lahat gagawin para sa pera. Bumalik siya sa kanilang bahay na halos tumatakbo. Dala ang suka at ang kahihiyan. Naabutan niya si Lola Gunita na nakadungaw sa bintana. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi pa niya nakita dati. Saan ka galing, Apo? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahigpit. Bumili lang po ng suka, Lola. Hinawakan ni Lola Gunita ang kanyang mga balikat. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig. Mula ngayon, Ning, huwag kang lalabas nang hindi ako kasama. At higit sa lahat, sabi nito habang tinititigan siya sa mata, huwag kang makikipag-usap kahit kanino tungkol sa nangyari, kahit kanino. Naiintindihan mo ba? May takot sa boses ng kanyang lola. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot na dulot ng isang viral video lang. Tumango na lang si Ning kahit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit. Ang alam niya lang, ang dating simpleng mundo nila ay bigla na lang gumuho. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang de-aircon na opisina, si Balasik Serrano ay nakikipag-usap sa telepono. Ang mundo niya ay gumuho rin. Ngunit sa ibang paraan. Ano? Hindi pa babayad ang credit card? Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya ang kanyang asawa. Hindi mo ba naiintindihan, Marisa? Panganib ang posisyon ko ngayon. Tapos idadagdag mo pa iyan? Ibinaba niya ang telepono nang may malakas na kalabog na pasabunot siya sa kanyang buhok. Ang video, ang walang kwentang batang yon. Dahil sa kanya,
Tinatawagan siya ng head office bawat oras. Pinagpapaliwanag, pinagbabantaan. Ang promotion na matagal na niyang inaasam ay tila nagiging abo. Hindi pwede. Hindi siya papayag na masira ang lahat ng pinaghirapan niya dahil lang sa isang pulubi. Pindot niya ang intercom. Karen, pumasok ka. Dalian mo. Pumasok ang isang batang empleyado, nanginginig sa takot. Yung incident report tungkol sa batang magnanakaw kahapon, nakita ko na, sabi ni Balasik. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Masyadong simple, kulang sa detalye. Pero sir, yun po ang totoong nangyari. Ang totoong nangyari ay kung ano ang isusulat natin sa papel na yan, putol ni Balasik. Itinuro niya ang report. Idagdag mo dyan na kilala na ang bata sa lugar nila bilang pasaway. May mga nauna ng reklamo ng pagnanakaw. Gawin mong pabor sa atin ang report. Ayusin mo. Naiintindihan mo. Walang nagawa si Karen kundi ang tumango at kunin ang report. Habang papalabas siya, ngumisi si Balasik. Sa mundong ito, ang pinakamalakas na boses ang laging pinaniniwalaan. At gagawin niya ang lahat para masigurong ang kanyang boses ang mananaig. Pagsapit ng hapon, medyo kumalma na ang paligid. Nakaupo si Ning sa sahig, pinupunasan ang kanyang lumang salamin, habang naghahain si Lola Gunita ng hapunan, isang mangkok ng kanin at pritong tuyo. Bigla, isang ugong ng makina ang huminto sa mismong tapat ng kanilang bahay, isang ugong na hindi karaniwan sa kanilang eskinita. Sumilip sila sa bintana. Isang makintab at itim na kotse ang nakaparada sa labas. Isang sasakyan na tila naligaw mula sa mundo ng mayayaman at napadpad sa kanilang baryo. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakabarong at itim na pantalon ang bumaba. Kinabahan ang dalawa. Nagkatinginan sila ni Lola Gunita. Ilang sandali pa, may kumatok sa kanilang pinto. Dahan-dahang binuksan ni Lola Gunita ang pinto. Habang si Ning ay nagtatago sa kanyang likuran, ang lalaki ay magalang nang ngumiti. Magandang hapon po. Hinanap ng mga mata nito ang matanda. Kayo po ba si Lola Gunita? Nanginginig na tumango ang matanda. Pinapasundo po kayo, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Kayo po at ang inyong apo. Gusto kayong makausap ni Mr. Dakila Magtanggol. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa loob ng kanilang munting bahay. Nanlaki ang mga mata ni Lola Gunita at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang purong takot sa mukha ng babaeng nag-alaga sa kanya buong buhay. Ang bawat hakbang sa malambot na karpet sa loob ng opisina ni Dakila Magtanggol ay parang pagtapak sa ibang mundo. Para kay Lola Gunita, nasanay ang mga paa sa sementadong sahig at lupang eskinita, ang pakiramdam ay tila siya'y lumulutang at anumang oras ay maaari siyang mahulog. Si Luningning naman ay namimilog ang mga mata sa pagkamangha. Ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng buong syudad sa ilalim nila. Ang mga sasakyan ay parang mga laruan. Ang mga gusali ay parang mga posporo. Hindi niya napigilang mapahawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ng kanyang lola. Maupo po kayo, sabi ni Dakila. Ang boses niya ay malalim at may awtoridad, ngunit walang bahid ng pagbabanta. Hindi siya umupo sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa. Sa halip, kumuha siya ng isang mas maliit na upuan at umupo sa harapan nila, kapantay ng kanilang mga mata. Ikinagulat ito ni Lola Gunita. Inaasahan niya ang isang hari na titingin sa kanila mula sa kanyang trono, hindi isang taong handang bumaba sa kanilang level. Inalok sila ng tubig, ngunit magalang silang tumanggi. Ang lalamunan ni Lola Gunita ay tuyong-tuyo, pero alam niyang hindi niya kayang lumunok. Nais kong humingi ng paumanhin sa nangyari sa aking bangko, panimula ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Luningning. Walang sino man, lalo na ang isang bata,
ang dapat makaranas ng ganoong kahihiyan. Hindi umimik sining, lalo lang niyang hinigpitan ng yakap sa isang maliit at kupas na kumot na daladala niya. "Salamat po, Ginoo." Si Lola Gunita ang sumagot. Ang boses ay formal at maingat. Tumahimik sandali si Dakila. Tila pinag-aaralan sila. Ang kanyang tingin ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Lola Gunita. Isang lungkot, isang pangungulila. "Matagal na po ba kayong magkasama ng iyong apo?" tanong ni Dakila. Ang boses ay marahan. "Mula pa po noong sanggol siya." Mabilis na sagot ni Lola Gunita. Ayaw niyang magbigay ng anumang detalye. Ang bawat salita ay kailangan niyang timbangin. Ang kanyang mga magulang, nasaan sila? Ito na ang tanong na kinatatakutan niya. "Wala na po. Matagal na po siyang ulila." Sagot niya, umiiwas ng tingin. Ang mga mata ni Dakila ay napunta sa kumot na yakap-yakap ni Luningning. Kupas na ang kulay nito at may ilang tasa sa gilid, ngunit halatang halata na ito'y labis na iniingatan. At sa isang sulok ng kumot, may isang maliit na burda na halos hindi na makita. Biglang natigilan si Dakila. Tila may isang alaala na biglang bumalik. "Mawalang galang na," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. "Maari ko bang makita ang kumot na yan?" Nag-alinlangan si Luningning, ngunit tumango si Lola Gunita. Dahan-dahang iniabot ng bata ang kumot. Kinuha ito ni Dakila na parang isang bagay na napakasagrado. Hinaplos niya ang tela at ang kanyang mga daliri ay huminto sa maliit na borda. Isang maliit na araw na may 3 sinag. Ang simbolo ng maliit na negosyo ng pamilya ng kanyang yumaong asawa. Ang kumot na ito, siya mismo ang nagpagawa nito para sa kanilang anak na isisilang pa lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Dakila. Ang hangin sa silid ay tila biglang kumapal. Ibinalik niya ang tingin kay Luningning na ngayon ay nagtatago na sa likod ng kanyang buhok. "Apo?" sabi ni Dakila. Ang boses ay mas malumanay pa kaysa kanina. Mayroon ka bang tago dyan sa iyong buhok?" Umiling si Luningning. "Huwag kang matakot," sabi ni Dakila. "Mayroon lang akong gustong makita." Dahan-dahan siyang lumingon kay Lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay hindi na kalmado. Ngayon, ang mga ito'y nagliliyab sa desperasyon at pag-asa. Ang boses niya ay nanginginig nang magtanong siya. May nunal ba siya malapit sa kanyang sentido? Isang pambihirang nunal? Natigilan si Lola Gunita. Nanlamig ang kanyang mga kamay. At sa isang saglit, ang lahat ng lihim na itinago niya sa loob ng 11 taon ay tila babagsak na sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Ang tanong ni Dakila Magtanggol ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Para kay Lola Gunita, ang tanong na yon ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang susi, isang susing pilit niyang itinago sa loob ng 11 taon at ngayoy natagpuan na ng taong may karapatang magbukas ng pinto. Dahan-dahan, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola Gunita. Hindi na niya kaya. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang magsinungaling. "Opo." Halos pabulong niyang sagot. "Meron po." Lumingon siya kay Luningning. Hinawakan niya ang mukha ng bata at marahang inalis ang buhok na nakatakip sa sentido nito. At doon, sa balat ni Ning, lumitaw ang isang maliit na marka. Isang nunal na hugis, gasuklay na buwan. Isang marka na pambihira at hindi maikakaila. Napasinghap si Dakila. Para siyang sinuntok sa sikmura. Tumayo siya at napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila biglang nanghina. Ang marka na iyon din ang marka na mayroon ng kanyang asawa. Isang marka na ipinamana sa kanilang anak. "Paano?" Nanginginig na tanong ni Dakila. Ang kanyang mga mata
ay hindi na maalis kay Luningning. Paano nangyari ito? At nagsimulang magkwento si Lola Gunita. Ang kanyang boses, sa simula ay pabulong, ay unti-unting lumakas habang ang mga alaala ay bumabalik na parang isang malakas na agos ng ilog. Ang gabi ay madilim at basang-basa sa ulan. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis ay naghahalo-halo sa iyak ng mga tao. Si Gunita, na nooy isang street sweeper, ay kasisilong lang mula sa ulan nang makita niya ang kaguluhan sa kanto malapit sa isang ospital. Isang malagim na banggaan. Sa gitna ng pagkaabala ng lahat, may narinig siyang isang mahinang iyak. Isang iyak ng sanggol. Sinundan niya ang tunog at natagpuan niya ito sa ilalim ng isang nakatumbang halamanan. Isang sanggol na nababalot sa isang kumot, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Kinarga niya ang sanggol at dinala sa ospital. Ngunit sa sobrang gulo, walang pumansin sa kanya. Ang lahat ay abala sa mga biktimang mas malubha ang kalagayan. Kinabukasan, sinubukan niyang ipagtanong ang tungkol sa mga magulang ng bata. Doon niya nalaman na ang babaeng sakay ng kotse ay namatay at ang asawa nito ay nasa kritikal na kondisyon. Sinubukan niyang lapitan ng pamilya. Isang linggo siyang pabalik-balik sa ospital hanggang sa isang araw, isang lalaking maayos, manamit ang humarang sa kanya. Sinabi nitong kamag-anak siya ng mga naaksidente. Ano ang kailangan mo sa bata? Tanong ng lalaki. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Gusto ko lang po siyang isauli sa pamilya niya, sagot ni Gunita. Ngumisi ang lalaki, isang ngising nakakakilabot. Ang batang yan ay isang kahihiyan sa pamilya, isang malas. Kung gusto mo ng payapang buhay, kunin mo ang batang yan at huwag ka nang magpapakita pa. Kapag ipinilit mo pa, baka hindi lang ang buhay mo ang malagay sa panganib, kundi pati na rin ang buhay ng sanggol na yan. Ang lalaking yon, nalaman niya kalaunan, ay pinsan ni Dakila. Isang taong may inggit at galit sa tagumpay nito. Dahil sa takot para sa kanyang sarili, at higit na takot para sa kaligtasan ng isang inosenteng sanggol. Ginawa ni Gunita ang tanging alam niyang tama. Itinakbo niya ang bata. Itinago niya ito. Pinangalanan niya itong Luningning. Dahil sa madilim na gabing iyon, ang bata ang tanging liwanag na nakita niya. At minahal niya ito na parang tunay niyang apo. Pagkatapos ng kanyang kwento, si Lola Gunita ay humahagulgol na. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naibuhos na. Patawarin niyo po ako, Ginoo, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Natakot po ako. Ginawa ko lang po ang lahat para protektahan siya. Si Dakila ay hindi makapagsalita. Ang kwento ni Lola Gunita ay isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang hiraya, ay buhay. Buhay siya at nasa harapan niya mismo. Inalagaan ng isang babaeng mas naging matapang pa kaysa sa buong angkan niya. Lumuhod si Dakila sa harapan ni Luningning, hindi alintana, ang mamahalin niyang kasuotan. Hinawakan niya ang mga kamay ng bata. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang katulad ng sa kanyang asawa. Hiraya, bulong niya, ang pangalan ay tila isang dasal. Anak ko. Si Luningning, na nalilito at natatakot sa lahat ng nangyayari, ay napatingin lang sa lalaking biglang lumuha sa kanyang harapan. Tumayo si Dakila, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Tumingin siya kay Ana. Kailangan natin ng kumpirmasyon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Tumawag ka ng doktor. Kailangan natin ng isang DNA test. Agad-agad. Tumingin siya muli kay Lola Gunita, hindi na may galit, kundi may pag-unawa at pasasalamat. Kailangan nating malaman ang sigurado.
Ang mga oras ng paghihintay ay parang mga taon. Para kay Dakila magtanggol, na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri. Ang paghihintay sa resulta ng DNA test ang pinakamahabang sandali sa kanyang buhay. Nananatili sila sa kanyang opisina. Si Luningning ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap pa rin ang kanyang kumot, habang si Lola Gunita ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Nang sa wakas ay pumasok si Ana, dala ang isang selyadong brown envelope. Tila huminto ang paghinga ng lahat. Kinuha ito ni Dakila, ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng mga kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang magdidikta ng kanyang kapalaran. At doon, nakasulat sa itim na tinta, ang katotohanang matagal niyang inasam. Match. Probability. 99.999%. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang kanyang mga luha. Mga luhang tahimik. Mga luhang dala ng 11 taon ng sakit, pangungulila at pagsisisi. Itinupi niya ang papel at inilagay sa kanyang bulsa. Lumapit siya kay Luningning. Lumuhod siyang muli. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo sisimulan ang isang pag-uusap na 11 taon mong hinintay? Luningning, simula niya, ang boses ay basag. Gusto mo ba ng juice? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na simple at halos katawa-tawa. Ngunit iyon lang ang kanyang naisip. Tumingin sa kanya si Luningning. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan itong tumango. Sa gilid, si Lola Gunita ay napangiti sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ito na yon, ang simula. Habang nag-uutos si Dakila kay Ana na magpadala ng pagkain at inumin sa isang madilim at maingay na kapihan sa kabilang bahagi ng syudad, isa pang kasunduan ang isinasara. Sigurado ka ba sa source mo? Tanong ng isang blogger na kilala sa pagsusulat ng mga kontrobersyal na kwento. Inilapag ni Balasik Serrano ang isang makapal na envelope sa mesa. Hindi lang ako sigurado. Hawak ko ang mga ebidensya. Pagsisinungaling niya. Ang matandang yan ay may record na ng panloloko. At ang bata? Ginagamit niya para makakuha ng awa. Plinano nila ang lahat. Hindi sila biktima. Sila ang manggagansyo. Dinampot ng blogger ang envelope at ngumisi. Gusto ko ang angulong yan. Mas mabenta. Mas marami ang magkiklik. Gawin mo ang trabaho mo. Sabi ni Balasik, tumayo na para umalis. At sisiguraduhin kong masusuklian lahat ng pagod mo. Bumalik sa opisina, ang kapaligiran ay magaan na. Si Dakila ay nakaupo sa sahig katabi ni Luningning. Ikinukwento ang tungkol sa kanyang ina. Si Lola Gunita ay nakangiting nanonood sa kanila. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Dakila ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Biglang tumunog ang telepono ni Dakila. Isang tawag mula sa pinuno ng PR team. Sinagot niya ito at biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang ngiti ay napalitan ng tigas. Ang kapayapaan ay naging galit. Ano? Kasunod noon, tumunog naman ang telepono ni Ana. At isa pa. At isa pa. Sir, sabi ni Ana, nanginginig na iniabot ang kanyang tablet. Sa screen, isang article ang nakapost. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapanghusgang mga letra. Matandang scammer, ginamit ang apo para biktimahin ang bilyonaryo. At sa ilalim nito, ang litrato ni Lola Gunita at isang kuha mula sa video kung saan umiiyak si Luningning. Ang kwento ay mabilis na kumakalat. Mas mabilis pa kaysa sa naunang video. Ang simpatsya ng publiko ay unti-unting nagiging galit. Sa baryo Bahaghari, nakikipaglaro si Luningning sa mga kaibigan nang ipakita sa kanya ng isa sa mga kalaro ang cellphone ng nanay nito.
Ning, tingnan mo. Sikat na kayo ng lola mo. Kinuha ni Ning ang cellphone. Iniisip na ang video pa rin yon. Ngunit iba ang kanyang nakita. Iba ang kanyang nabasa. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, pero naintindihan niya ang pinakamahalaga. Nabitawan niya ang cellphone. Napatingin siya sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang kanyang lola. Tumingin siya sa kanyang mga kalaro na ngayoy nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ang boses niya ay halos hindi marinig nang bumulong siya. Sinungaling daw tayo, lola. Kung ang unang video ay isang bato na lumikha ng mga alon, ang article naman ay isang lason na kumalat sa buong lawa. Ang tubig, na dating may awa at simpatsya, ay naging marumi at mapanganib. Sa pag-uwi ni Luningning sa kanilang bahay, ang mga bulungan na dating nasa kanyang likuran ay ngayoy nasa kanyang harapan na. Ang mga kapitbahay na kahapon lang ay naaawa sa kanya ay ngayoy nakatingin ng may halong pagdududa at galit. Hey naku, pera-pera lang pala ang habol. Ginagamit pa ang bata sa kalokohan, walang konsensya. Kaya pala biglang may sumusundong magarang kotse, nakabingwit na. Bawat salita ay isang matulis na bagay na tumatama sa kanya. Pumasok siya sa kanilang bahay na tumatakbo, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Naabutan niya si Lola Gunita na nakaupo sa isang sulok, nakatulala at yakap-yakap ang sarili. Ang dating matatag na haligi ng kanyang buhay ay tila isang puno na nabuwal ng bagyo. Lola, umiiyak na tawag ni Ning. Niyakap siya ng kanyang lola. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang karaniwang init at kapanatagan. Ang naramdaman niya ay ang panginginig ng matanda. Sila ay dalawang dahon na tinatangay ng unos, walang magawang kumapit. Sa labas, nagsimulang dumami ang mga tao. Mga tsismosa, ilang reporter mula sa maliliit na tabloid, mga taong naghahanap ng palabas. Ang kanilang maliit na bahay ay naging sentro ng isang sirko. Ilang sandali pa, dumating ang itim na kotse ni Dakila. Nang bumaba siya, sinalubong siya ng mga tanong at mga flash ng kamera. Hindi niya ito pinansin at dire-diretsyong naglakad papunta sa pinto. Luningning! Lola Gunita! Tawag niya habang kumakatok. Sa loob, lalong niyakap ni Ning ang kanyang lola. Huwag po, lola. Huwag niyo po siyang papasukin. Bakit, apo? Kasalanan po niya ito, sabi ni Ning. Ang boses ay puno ng sakit ng isang bata na unang beses nakaranas ng matinding pagkabigo. Nung hindi pa po siya dumadating, mahirap po tayo, pero tahimik ang buhay natin. Ngayon po, galit ang lahat sa atin. Sinungaling daw po tayo. Magnanakaw. Binuksan ni Dakila ang pinto gamit ang sarili niyang susi na ibinigay kanina ni Lola Gunita. Nakita niya ang dalawang maglola sa sulok, magkayakap na parang sinasangga ang buong mundo. Alis na tayo dito, sabi ni Dakila. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na ligtas. Ngunit sa pandinig ni Luningning, ang mga salita ay walang kahulugan. Ang tiwalang nagsisimula palang mamuo sa kanyang puso ay nadurog na. Ang lalaking ito, na nangakong magiging ama niya, ay siya ring nagdala ng gulo sa kanilang buhay. Ayoko po, sigaw ni Ning. Sa unang pagkakataon ay nagtaas siya ng boses sa kanya. Umalis na po kayo. Ayaw po namin kayong makita. Dahil sa inyo, nagulo ang buhay namin. Ang mga salita ni Luningning ay parang isang sampal kay Dakila. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na headline na nabasa niya. Nakita niya ang takot at kawalan ng tiwala sa mga mata ng sarili niyang anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging talunan. Maaari niyang kontrolin ang merkado ng pera, pero hindi niya kayang kontrolin ang sakit sa puso ng isang bata. Walang nagawa si Dakila, kundi ang tumalikod. Sa paglabas niya, hinarap niya ang mga reporter. Ang muka ay isang maskara ng galit.
Ang sino mang mag-publish ng isa pang kasinungalingan tungkol sa batang ito at sa kanyang lola ay makakatanggap ng demanda mula sa akin. Sigaw niya bago pumasok sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Sa loob ng bahay nang marinig ni Luningning ang pag-alis ng sasakyan, lalo siyang napahagulgol. Nawala na ang lahat, ang kanilang pangalan, ang kanilang dignidad, ang kapayapaan, at ang pag-asang magkaroon ng isang ama. Umupo siya sa madilim na sahig, hinigpitan ng hawak sa kanyang luma at gasgas na salamin sa mata. Ang tanging panangga na natitira sa kanya. Tila mas madilim ang gabi kaysa dati at walang kahit isang bituin ang nagpakita sa langit. Samantala, sa isang maliit na apartment hindi kalayuan doon, si Hangin Reyes, ang security guard, ay paulit-ulit na pinapanood ang article sa kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Alam niya ang totoo. Alam niyang nagsisinungaling si Balasik. Alam niyang biktima ang maglola. Hindi na niya natiis ang kanyang konsensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero, ang numerong ibinigay sa kanya ng babaeng kumukuha ng video sa bangko. Nang may sumagot sa kabilang linya, nanginginig ang boses ni Hangin. "Miss, kailangan nating mag-usap," sabi niya. "May kailangan akong sabihin tungkol sa totoong nangyari sa bangko." Si Hangin Reyes ay hindi makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Luningning. Ang mga mata nitong puno ng takot, ang nanginginig nitong mga kamay, ang basag nitong boses, at sa kanyang tainga, paulit-ulit na umuugong ang utos ni Balasik. Isang utos na sinunod niya kahit alam niyang mali. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kanyang kama. Tumingin siya sa isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Isang litrato ng kanyang ama, isang simpleng magsasaka na nakatayo sa harap ng isang maliit na lupa. Ang lupang iyon ay wala na sa kanila ngayon. Kinuha ng isang malaking korporasyon gamit ang mga pekeng dokumento at mga maimpluwensyang abogado. Walang nagawa ang kanyang ama. Walang naniwala sa isang hamak na magsasaka. Ang inhustisya ay isang lason na matagal nang kumakain sa puso ng kanilang pamilya. At ngayon, siya, si Hangin, ay naging bahagi ng parehong sistema. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang sumunod. Naging kasangkapan siya ng inhustisya. Hindi na niya kaya. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa isang maliit na kapihan sa Quiapo, malayo sa distrito ng mga tala. Doon, sa isang sulok, naghihintay sa kanya ang babaeng nagvideo. Siya si Jessica, isang batang freelance journalist na gutom sa isang malaking istorya. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Jessica. Iniaabot ang isang baso ng kape. "Hindi ako nagpunta dito para makipagkape," diretsong sabi ni Hangin. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa kakulangan sa tulog. "Nandito ako para itama ang mali." Huminga ng malalim si Hangin at nagsimulang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ang mga nakita niya, kundi pati ang mga hindi nakita sa video. "Nakita ko," pag-amin niya. Hirap na hirap lunukin ang bawat salita. "Nakita ko nang malaglag ang barya mula sa supot niya. Hindi niya yon ninakaw, aksidente lang. Pero si Sir Balasik, galit na siya agad. Parang may hinahanap siyang pagbubuntunan ng init ng ulo niya. At may mga sinabi pa siya na hindi nakuha sa video." Pagpapatuloy niya. Sinabihan niya ang bata na basura at pabigat sa lipunan. Sobrang sama. Walang sinumang tao, lalo na ang isang bata, ang dapat pagsalitaan ng ganoon. Habang nagsasalita si Hangin, napayuko si Jessica. Ang ambisyon na dati nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig na hiya. Ang kanyang big story ay hindi lang pala isang kwento. Ito ay buhay ng mga totoong tao. At siya, sa kanyang paghahangad na sumikat, ay naging bahagi ng pagsira sa mga buhay na yon. "Nagsisisi ako," bulong ni Hangin, "nang makita ko ang article
na nagsasabing sinungaling ang maglola. Hindi ko na kinaya. Ayokong maging katulad ng mga taong umapi sa pamilya ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinaas ni Jessica ang kanyang ulo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Hindi ka nag-iisa sa pagsisisi, Hangin. Sabi niya, ako rin. Pero hindi sapat ang pagsisisi lang. Kailangan nating kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at recorder. Ulitin mo ang lahat ng sinabi mo. I-record natin ito, bawat detalye. Ginawa ni Hangin ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay buo at puno ng katatagan. Ito ang tinig ng kanyang konsensya na sa wakas ay pinalaya na. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Hangin na may bahagyang gaan sa kanyang dibdib. Naiwan si Jessica. Hawak-hawak ang isang sandata na mas malakas pa sa anumang kasinungalingan, ang katotohanan. Hindi siya nagsayang ng oras. Humanap siya ng contact number, hindi para sa isang editor ng tabloid, kundi para sa opisina mismo ni Dakila Magtanggol. Nang makakuha siya ng email address para sa executive assistant, nag-type siya ng isang maikling mensahe, pero sa huling sandali, binura niya ito. Mas mabuti kung tatawag siya. Mas mabilis, mas may epekto. Nag-dial siya ng numero at ilang sandali pa, isang formal na boses ang sumagot. Office of the President, this is Anna speaking. Huminga ng malalim si Jessica. Anna, ang pangalan ko ay Jessica. Ako ang kumuha ng original na video sa bangko. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Kailangan mong sabihin kay Mr. Magtanggol na may hawak kaming ebidensya. Isang testimonya. Isang ebidensya na magpapatunay na nagsisinungaling si Mr. Serrano. Ang tawag ni Jessica ay parang isang malakas na agos ng hangin na nagtulak sa mga ulap at nagbigay daan sa sinag ng araw. Para kay Dakila Magtanggol na halos magdamag na hindi natulog sa pag-aalala. Ang balitang iyon ay hindi lang ebidensya. Ito ay pag-asa. Kinabukasan, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa isang pribadong silid sa isang hotel, malayo sa mga matang mapanuri. Naroon si Dakila, kasama ang kanyang pinakamagagaling na abogado. Naroon si Jessica, dala ang kanyang recorder at mga tala. At naroon si Hangin Reyes, simpleng nakasuot, ngunit ang tindig ay puno na ng dignidad. Pinakinggan ni Dakila ang buong testimonya ni Hangin. Habang nagsasalita ang security guard, ang mukha ni Dakila ay tila bato, ngunit sa kanyang mga mata ay may nag-aalab na apoy. Ang bawat salita ni Hangin ay isang dagdag na panggatong sa apoy na yon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang anak. Ito ay tungkol sa isang sistema na bulok, isang kulturang nagpapahintulot sa mga tulad ni Balasik na yurakan ang mga mahihina. Salamat, Mr. Reyes, sabi ni Dakila pagkatapos. Ang iyong katapangan ay hindi malilimutan. Pagkatapos noon, hinarap niya si Jessica. At sa iyo, Miss Jessica, may pagkakamali ka sa simula. Ngunit may pagkakataon kang itamang ito. Nais mo bang ikaw ang maglabas ng eksklusibong kwento? Ang buong katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Ito na ang big story na pinapangarap niya. Ngunit ngayon, ito ay may kasama ng integridad. Opo, sir. Isang malaking karangalan po. Bago matapos ang pagpupulong, may isa pang bagay na kailangang ayusin si Dakila. Isang multo mula sa nakaraan. Sa parehong araw, ipinatawag niya ang kanyang pinsan, ang lalaking humarang kay Lola Gunita, 11 taon na ang nakalipas. Nagkita sila sa lumang bahay ng kanilang mga magulang, isang lugar na puno ng mga alaala. Walang paligoy-ligoy si Dakila. Alam ko na ang lahat. Nanlamig at namutla ang kanyang pinsan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Ang boses ni Dakila ay parang kulog. Alam ko ang ginawa mo kay Gunita.
Alam ko kung paano mo itinago sa akin ang katotohanan dahil sa inggit, dahil sa takot na baka ang anak ko ang maging tagapagmana ng lahat at mawalan ka ng parte. Umamin ang kanyang pinsan sa gitna ng pag-iyak at pagmamakaawa. Isang kwento ng kasakiman at paninibugho. Hindi siya pinarusahan ni Dakila sa paraang legal. Ang parusang ibinigay niya ay mas mabigat. Mula ngayon, wala na akong pinsan na tulad mo. Mananatili sa iyo ang posisyon mo sa kumpanya, pero bawat araw, mabubuhay ka sa katotohanang alam ko ang ginawa mo. At sa oras na magkamali ka ulit, sisiguraduhin kong babagsak ka. Pagkatapos harapin ang nakaraan, handa na si Dakila para sa kinabukasan. Inutusan niya ang kanyang PR team na magpatawag ng isang malaking press conference. Ang paksa. Mahalagang anunsyo tungkol sa mga isyung panloob ng bangko ng gintong araw. Gabi bago ang press con. Personal na pinuntahan ni Dakila ang bahay sa Baryo Bahaghari. Dala-dala niya ang isang simpleng paper bag. Naabutan niya si Luningning at Lola Gunita na tahimik na kumakain ng hapunan. Ang takot sa mga mata ni Luningning ay napalitan ng pag-iingat. Hindi pumasok si Dakila. Tumayo lang siya sa may pintuan. Luningning, mahinahon niyang sabi. Inilapag niya ang paper bag. Para sa'yo. Sinilip ni Ning ang laman nito. Isang simpleng puting bestida. Hindi kita pinipilit, sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Pero bukas, haharapin ko ang buong mundo para sa'yo. At mas magiging matapang ako kung alam kong nasa tabi kita. Tumingin siya kay Luningning. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang ama. Anak, samahan mo ako bukas. Oras na para harapin nila ang katotohanan. Hindi sumagot si Luningning. Kinuha lang niya ang paper bag at dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Dakila sa labas, hindi sigurado kung darating ang kanyang anak. Ngunit sa puso niya, nagpasya na siya. Manalo o matalo, lalaban siya. Samantala, sa isang condo unit, natanggap ni Balasik Serrano ang imbitasyon para sa press conference. Nabasa niya ang paksa at ngumisi. Internal issues. Malamang ay iaanunsyo ng bangko ang paglilinis sa kanilang imahe. At siya, bilang manager na nagmalasakit sa seguridad ng bangko, ay baka papurihin. Pinlansya niya ang kanyang pinakamahal na suit. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa atensyon. Hindi niya alam na ang inihahanda niya ay ang kanyang sariling pagbagsak. Ang bulwagan ay puno ng mga tao. Mga reporter, cameraman, blogger, lahat ay nag-aabang. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang teorya kung ano ang magiging laman ng mahalagang anunsyo. Karamihan ay inaasahan ang isang karaniwang corporate statement, isang formal na paghingi ng tawad, at marahil ang pag-anunsyo ng isang maliit na donasyon sa isang charity para ayusin ang kanilang imahe. Sa unahang hilera, naupo si Balasik Serrano. Ang kanyang suit ay plansadong-plansado, ang kanyang buhok ay makintab, at ang kanyang kakangiti ay puno ng pagmamalaki. Ito na ang kanyang sandali, ang pagkilala sa kanyang katapatan. Sa likod ng entablado, sa isang maliit na silid, ang kapaligiran ay ibang-iba. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong ni Lola Gunita, habang inaayos ang laso sa likod ng puting bestida ni Luningning. Hindi sumagot si Luningning. Nakatingin lang siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating batang gusgusin ay napalitan ng isang batang malinis at maayos tingnan. Ngunit hindi ang damit ang bago. Ang bago ay ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng takot. Oo, ngunit meron ding bahid ng tapang. Lumapit si Dakila magtanggol. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Ning, sabi niya, gamit ang pangalang nakasanayan nito, hindi mo kailangang gawin ito kung hindi ka handa. Ano man ang mangyari, lalaban ako para sa'yo. Sa wakas,
Nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Sabi po ni Lola, ang katotohanan daw po ay parang araw. Kahit takpan ng mga ulap, lalabas at lalabas pa rin. Tumingin siya kay Dakila. Gusto ko pong makita ang pagsikat ng araw. Ngumiti si Dakila. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Kung gayon, sabay nating haharapin ang liwanag. Nagsimula na ang press conference. Ang unang lumabas ay ang pinuno ng PR. Nagbigay ng isang maikling panimula. Pagkatapos, tinawag niya ang pangalan na hinihintay ng lahat. At ngayon, mga ginang at ginoo, ang presidente at CEO ng Bangko ng Gintong Araw, Mr. Dakila magtanggol. Umakyat si Dakila sa entablado, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya, hawak kamay, ang isang batang babae na nakaputing bestida. Nagulat ang lahat. Ang bulungan ay agad na napalitan ng sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera. Si Balasik, na kanina'y nakangiti, ay biglang natigilan. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at kaba. Tumayo si Dakila sa podium, kasama si Luningning sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi para magbigay ng isang corporate statement. Ipinatawag ko kayo para ituwid ang isang malaking kamalian. Tumingin siya sa mga tao, isa-isa. Sa loob ng maraming taon, ipinagmalaki ko ang bangkong ito bilang isang simbolo ng integridad. Ngunit nabulag ako. Nabulag ako sa katotohanang sa ilalim ng kinang ng ginto, may mga taong nayuyurakan ang dignidad. 2 linggo na ang nakalipas, isang video ang kumalat. Isang video ng isang batang inakusahan ng pagnanakaw sa isa sa aming mga branch. Pagkatapos, isang artikulo ang lumabas, sinasabing ang batang ito at ang kanyang lola ay mga manloloko. Tumingin siya kay Luningning at hinaplos ang buhok nito. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang kanyang boses ay biglang tumaas, puno ng damdamin. Ang batang ito ay hindi isang magnanakaw. Ang batang ito ay hindi isang sinungaling. Ang batang ito, huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang batang ito ay si Hiraya Luningning Magtanggol, ang aking anak, ang nawawala kong anak sa loob ng 11 taon. Isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga reporter ay hindi makapaniwala, ngunit hindi pa tapos si Dakila. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang katotohanan na dapat ninyong malaman ngayon, pagpapatuloy niya. Ang tunay na krimen ay hindi pagnanakaw ng pera, kundi pagnanakaw ng dignidad. Sa isang senyas niya, isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Lumabas dito ang mukha ni Hangin Reyes sa isang pre-recorded na video. Detalyadong ikinuwento ni Hangin ang lahat ng kanyang nasaksihan. Pagkatapos, ipinakita sa screen ang peking incident report na ipinagawa ni Balasik na may kasamang ebidensya ng pagmamanipula. Sa unahang hilera, si Balasik ay hindi na makagalaw. Ang kulay ng kanyang mukha ay parang isang puting papel. Ang lahat ng mga kamera ay nakatutok na ngayon sa kanya. Dahil dito, sabi ni Dakila, ang kanyang boses ay parang hatol ng isang hukom. Epektibo ngayong araw. Si Mr. Balasik Serrano ay hindi na bahagi ng kumpanyang ito at haharapin niya ang lahat ng kasong sibil at kriminal na nararapat sa kanyang ginawa. Pero hindi ito nagtatapos sa isang tao, dagdag niya. Ito ay tungkol sa isang sistema. Kaya naman, ipinapahayag ko rin ang pagtatatag ng Hiraya Foundation, isang pundasyon sa pangalan ng aking yumaong asawa at ng aking anak na magbibigay ng edukasyon at tulong sa mga batang tulad niya, mga batang hinuhusgahan
dahil sa kanilang kalagayan sa buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi lang palakpak ng paghanga, kundi palakpak ng paggalang. Sa gitna ng lahat ng yon, tumingin si Dakila sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa harap ng daan-daang kamera, ngumiti si Luningning. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang dilim. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang tanong na nanatili. Pagkatapos ng lahat ng ito, saan na ngayon ang kanilang tahanan? Lumingon si Dakila kay Luningning at sa gitna ng ingay, bumulong siya. Handa ka na bang umuwi, anak? Ang dinto ng mga magtanggol ay hindi isang bahay. Ito ay isang palasyo. Mayroon itong mga hagdanang gawa sa marmol, mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin, at isang hardin na mas malawak pa kaysa sa buong baryo Bahaghari. Para kay Luningning, na unang beses makatapak sa ganoong lugar, ang lahat ay parang isang panaginip. Inilibot siya ni Dakila sa buong kabahayan. Ipinakita niya ang magiging silid ni Ning. Isang silid na may malaking kama na parang ulap sa lambot, puno ng mga laruan, at may sariling balkonahe kung saan tanaw ang isang malaking swimming pool. Ito po ang magiging kwarto ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Ning. Ito ang tahanan mo ngayon, anak, sagot ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lahat ng ito ay sayo. Sinubukan ni Luningning na ngumiti. Sinubukan niyang maramdaman ang saya. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at magandang silid, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Pagkalipas ng ilang oras, habang naghahanda ang mga kasambahay ng isang marangyang hapunan, nakita ni Dakila si Luningning na nakaupo mag-isa sa tabi ng swimming pool. Ang kanyang mga paa ay nakalublob sa malamig na tubig. Ang kanyang puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng anino ng kalungkutan. Lumapit si Dakila at umupo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hinayaan lang niya ang kanyang anak na damhin ang katahimikan. Hindi ka ba masaya, anak? Sa wakas ay tanong ni Dakila. Mayroon bang kulang? Tumingin sa kanya si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang ganda-ganda po dito, Papa, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang salitang iyon. Pero hindi po ito ang bahay ko. Nagulat si Dakila. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay po ay kung nasaan si Lola, paliwanag ng bata. Ang bahay po ay yung kahit masikip, magkakatabi po kaming matulog. Ang bahay po ay yung amoy ng sinaing ni Lola sa umaga. Ang bahay po ay yung kahit tuyo lang ang ulam, masaya po kami kasi magkasama kami. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ning. Miss ko na po si Lola Gunita. Ang mga salita ni Luningning ay tumama kay Dakila ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Sa kanyang kagustuhang ibigay sa kanyang anak ang lahat ng material na bagay na ipinagkait dito ng tadhana, nakalimutan niya ang pinakamahalaga sa lahat. Nakalimutan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang malalim na pag-unawa ang pumuno sa kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang anak. Naiintindihan ko, Ning. Patawarin mo ako. Kinabukasan, isang pamilyar na itim na kotse ang muling pumarada sa tapat ng maliit na bahay sa baryo Bahaghari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Dakila ang bumaba. Kasama niya si Luningning. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng umiiyak na si Lola Gunita. Ang yakap ng dalawa ay puno ng pangungulila at pagmamahal. Hindi na umalis si Luningning. Mula sa may pintuan, pinanood ni Dakila ang eksena. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi niya kinuha si Luningning mula kay Lola Gunita. Sa halip,
Siya ang naging bahagi ng kanilang mundo. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa baryo para makasama ang kanyang anak. Sabay-sabay silang kakain ng hapunan, isang simpleng hapunan na mas masarap pa kaysa sa anumang luto ng kanyang mga chef. Tinulungan niyang ipaayos ang maliit na bahay, pininturahan ito at nilagyan ng mga bagong gamit. Isang araw, isang linggo pagkatapos ng press conference, dumating si Dakila na may dalang malaking kahon. Nang buksan ito ni Luningning, nakita niya ang isang bagong uniforme ng eskwela, isang bag na puno ng mga libro at krayola, at isang pares ng makintab na itim na sapatos. "Ano po ito?" tanong ni Ning. Ngumiti si Lola Gunita. Oras na para sa bagong simula, apo. Tumingin si Luningning kay Dakila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ang tahanan ay hindi pala isang lugar. Ito ay ang mga taong kasama mo. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, buo na muli ang tahanan ni Luningning. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay na issue ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong iskandalo. Ganoon naman sa mundo ng social media. Mabilis magbago ang lahat, ngunit sa Baryo Bahaghari, ang pagbabago ay nanatili. Ang maliit na bahay ni na Lola Gunita at Luningning ay maayos na ngayon at may munting hardin sa harapan. Si Lola Gunita ay hindi na kailangang maglako ng kung ano-ano. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang hardin at sa paghihintay sa kanyang apo na umuwi mula sa eskwela. Si Luningning ay namumukadkad. Ang dating batang laging nakayuko at takot sa sariling anino ay isa na sa pinakamabibong mag-aaral sa kanyang klase. Mayroon na siyang mga kaibigan. Natuto na siyang tumawa ng malakas. Ang bangko ng Gintong Araw ay nagbago rin. Ang Hiraya Foundation ay nakatulong na sa daan-daang mga bata. At sa mga branch ng bangko, isang bagong patakaran ang mahigpit na ipinatupad. Ang bawat tao, anuman ang estado sa buhay, ay dapat tratuhin ng may respeto at dignidad. Isang hapon, sa labas ng branch kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong manager, ang personal, na lumabas para mag-alok ng isang basong malamig na tubig sa isang matandang nagtitinda ng sampagwita. Ang maliliit na pagbabago ay lumilikha ng malalaking alon. Isang Biyernes ng hapon, ang sikat ng araw ay hindi na kasing init ng dati. Ang liwanag nito ay malambot at ginintuan. Isang batang babae na nakauniforme, may dalang bag, at may malaking nangiti sa labi ang tumayo sa tapat ng salaming pinto ng bangko ng Gintong Araw. Siya si Luningning. Hindi siya pumasok. Hindi siya naparoon para magpapalit ng pera. Naparoon siya para hintayin ang kanyang papa na matapos sa trabaho. Habang naghihintay, pinanood niya ang mga taong pumapasok at lumalabas. May mayaman, may simple, may nakangiti, may seryoso. Ngunit lahat sila ay binabati ng security guard. Isang bagong mukha. Dahil si Hangin ay binigyan ng scholarship ng foundation para makapag-aral muli ng may parehong paggalang. Huminga ng malalim si Luningning. Hinawakan niya ang isang bagay na laging nakasabit sa kanyang damit, ang kanyang luma at gasgas na salamin sa mata. Simula nang mag-aral siya, hindi na niya ito kailangang isuot palagi. Ngunit dala-dala pa rin niya ito, isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Ngunit ngayon, tila may nagsabi sa kanya na oras na. Oras na para bitawan ang huling panangga. Dahan-dahan, sa harap ng gusaling dati simbolo ng kanyang kahihiyan, tinanggal ni Luningning ang kanyang salamin. Itinago niya ito sa loob ng kanyang bag at sa unang pagkakataon, humarap siya sa mundo ng walang anumang nakatabon sa kanyang mga mata. Tumingala siya at tiningnan ang sikat ng araw. Hindi na nasisilaw, hindi na natatakot. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakatago, ay puno ng liwanag at pag-asa. Ilang sandali pa, bumukas ang salaming pinto at lumabas
si Dakila magtanggol. Ang dating tigas sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang ngiting laging nakalaan para sa kanyang anak. "Kanina ka pa?" tanong niya. Umiling si Luningning at ngumiti. Napansin ni Dakila ang pagbabago. "Nasaan ang salamin mo?" "Hindi ko na po kailangan," sagot ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala sa sarili. Naiyak si Dakila sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay nagbunga ng isang napakagandang katapusan. "Tara na, Luningning ko," sabi niya. Inaabot ang kamay ng bata. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa gusali. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang sikat ng papalubog na araw. Ang dating anino na nakakubli sa salamin ay malaya na, handang harapin ang anumang liwanag na dala ng kinabukasan. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang Luningning sa dilim. Ang aral ng kwento natin ngayon ay napakalinaw. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang damit o sa kapal ng kanyang pitaka. Ito ay nasa dignidad ng kanyang puso at sa katotohanan ng kanyang pinaninindigan. Huwag nawa tayong maging mabilis sa paghusga, sapagkat sa likod ng bawat mukha ay mayroong kwentong hindi natin alam. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning, Dakila at Lola Gunita. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type dyan sa comment section sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.